Mas pinatinding military upgrade po ang hatid ng PBBM administration ngayon. Pinaglaanan po nila ng mas malaking pondo ang sandatahang lakas ng Pilipinas mula po sa General Appropriations Act of 2025. Yan po ay sa layuning palakasin pa, i-upgrade at gawing moderno ang atin pong armed forces. Nako po, ay iiyak na naman dito palagay ko ang China dahil ayaw nga po ng China, mga kaistorya, na maging malakas ang armed forces ng Pilipinas. Palagay ko natatakot sila. Ano? Ang aga naman nilang gumawa ng anino na katatakutan nila. Pakishare po at pakilike. Ayan po ang mga balita, mga impormasyon na maihahatid sa inyo ngayon ng inyong kaistorya. Para po sa mga bagong viewers natin, kung gusto po ninyo ang ganitong uri ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Ipakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references, mga kaistorya. Pagkatapos ay palalakihin ko rin po para mabasa din po ninyo. Tingnan po ninyo ha, mga kaistorya. Philippines shores up defenses with increased military spending. Sabi ko nga sa inyo mas pinaglaan ngayon ng malaking pondo ang armed forces po natin. Basahin nga natin, mga kaistorya. As the Philippines beefs up its defensive posture, pivoting from internal security to territorial defense, the government has lined up a series of acquisitions in line with the new plans. Tayo po, mga kaistorya, sa pamamagitan ng gobyerno ngayon ay bumibili at patuloy pang bibili ng mga kagamitan at armas pandigma para po maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. The Philippine Marine Corps requires roughly 60 armored vehicles but it is getting the ball rolling with 7 vehicles from South Korea, Covico, assumed to be the company's KMPV platform via a notice award. Alam niyo itong Korea, lagi naman tayong ginagawa. Yung mga kuwan nga po natin mga fighter jets natin ay made of Korea. Ano ho, mga kaistorya. At ito pa ha, mga kaistorya, tayo po ay bibili pa ng FA-50 Fighting Eagle. Yan po ay mas upgraded version po ng fighter jets natin ngayon. Isang squadron, kung di ako nagkakamali, yan po ay 12. Ano ho, at bibili pa, mga kaistorya, nitong tinatawag po, mga kaistorya, na howitzers. Ito po yan kaya nga ang China, mga kaistorya, ay di ba, ayaw nilang lumakas ang Pilipinas. Nagagalit sila pagka tayo po ay nagkakaroon ng mga assets. Ano namang klaseng China ito? Bakit ayaw nilang lumakas ang Pilipinas? Ano? Palagay ko, sila ay natatakot. Kasi, mga kaistorya, magkakaroon tayo ng kakayahang labanan sila. Balik nga tayo dito. Mamaya na natin yan. Pinapakita ko sa inyo na yan, mga kaistorya. Funding comes from the 2025 national budget that President Ferdinand Marcos Jr. signed into law December 30, 2024. Yan po yung GAA for 2025. Ano ha? It included 271.9 billion pesos or 4.65 billion dollars for the Department of National Defense. At dinagdagan po ang pondo natin ng armed forces natin ng nasa 12.3%. Ay salamat po sa atin pong administrasyon. Ano ho, mga kaistorya, kung ganon. Marcos had vowed in December that he remains committed to transforming our armed forces into a world-class force. Yan po yan, mga kaistorya. Gustong gawin ni PBBM na world-class ang atin pong sandatahang lakas. Salamat po. He promised, will modernize your equipment. Yan ang pangako niya sa armed forces natin Enhance your training programs. Ensure that you're equipped to face challenges not just of today but also of the future. Ay salamat, mga kaistorya. Binanggit na nga din dito, mga kaistorya, na expected soon is a deal for 12 FA-50 Block 20 light fighter from Korea. Yan yung pinakita ko po sa inyo kanina. Maliban dyan, ito pa, Philippine Army could purchase additional 155 mm self-propelled howitzers in 2025.
2025. Alam nyo, kahapon ang sabi mga kaistorya sa balita, ginawan po natin ng content, ay bibili pa tayo ng Spider missile air defense system from Israel, at bibili pa tayo ng Typhoon missile system sa Amerika na kayang magpalipad ng Tomahawk missile, na kaya naman ng missile na yan na pasabugin ang mainland China maging ang Russia. Ang gusto ng China, tanggalin dito yung Typhoon missile system. Ay, hindi tinanggal ni PBBM. Bibili pa nga raw po ang gobyerno natin. Ay, salamat naman. According to EORI on February 3, 2025, the Armed Forces of the Philippines intends to acquire additional 155mm self-propelled howitzers in 2025. Ba? Salamat naman kung ganun. Hindi ko nahahabaan ang atin pong pagbasa at explanation. Yan po yan, mga kaistorya. Yan po yung sinasabing bibilhin. The Philippine Army's utmost from Israel din. Armas ang binibili ng administrasyon, mga kaistorya. Kaya tinutupad niya yung sabi niyang yung kanyang pangako na palalakasin ang armed forces natin, i-modernize. Ito pa nga nung nakaraang taon po ito pinirmahan na ito ni PBBM. Inaprobahan na ito ni PBBM noong nakaraang taon pa, kasi may nagrereklamo Abay, bakit light attack aircraft lang na 12 piraso ang bibilin from South Korea? Nakukulangan, naiintindihan natin. Ay hindi wag muna tayong makulangan Kasi inaprobahan na po ni PBBM noong nakaraang taon pa na ang Pilipinas ay bibili po ng multi-role fighter jets. Nagkakanda-ugaga, di nga magkanda-ugaga yung mga gumagawa ng multi-role fighter jets, kanya-kanya na silang presenta offer sa gobyerno natin Ito po yan. President Ferdinand Marcos Jr. has approved the purchase of multi-role fighter jets to enhance the defense capability of the Philippines. This was announced by AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. to members of the Defense Press Corps after the first semester AFP Command Conference at Camp Aguinaldo, which was attended by Marcos himself. Sa pagkakataong ito na ito'y ibinalita, ay wala pa pong kinukumpirma ang gobyerno natin kung anong klaseng multi-role fighter jets ang bibilhin natin. Pero mga kaistorya, kanya-kanya na nga pong prosenta yung mga kumpanya na gumagawa ng multi-role fighter jets. Namimili pa po ang ating gobyerno. Kailangan po natin talaga itong mga multi-role fighters during the anniversary of the Philippine Air Force. Nakita po natin yung mga AF-50PH jet fighters at gaano sila kagaling. Pero kulang pa rin ito para madepensahan natin yung ating bansa. So we need to get more jet fighters and multi-role fighters. Yung multi-role fighters are actually bigger, faster, and more lethal than FA-50PH that we have. Panahon pa ni Pinoy nang nabili po ito, mga kaistorya Panahong Duterte administration, walang nabiling fighter jets. Marcos Jr. said on April 2023 that Philippines' efforts to modernize the capabilities of its Air Force is a response to the growing complication in the South China Sea, which is not cooling down. So kaya pala pinayagan at inaprobahan ni PBBM yung pagbili natin ng multi-role fighter jets ay dahil sa problema natin dyan sa West Philippine Sea na dulot ng China. We are very serious in upgrading the capabilities, especially of the Air Force, as they constitute the first line of defense, sabi po ni PBBM. With the situation we are facing now over the West Philippine Sea, the best information, the best intelligence is being provided by the Air Force. Exactly. The modernization program of the Air Force is certainly a response to the growing complication of the situation that we are facing in our region. Marcos Jr. said, so far, the best we can hope for is to keep the current situation in the West Philippine Sea as it is and hopefully continue to lessen the tension. Ang kaso nga ang China, mga kaistorya, Due to these circumstances, the administration is committed to the continuing modernization of our military
the continuing improvement of the capabilities of our men and women in the military. The government is also committed to give all the tools that we are necessary for you to fulfill your mission, for you to do the job that the rest of the Philippines, the rest of Filipinos are counting on you to do, and that is to protect the Republic. Kumusta naman yung mga pro-China dyan? Ano, mga ka-istorya. Ito pa ha, ito ay si Army Recognition International Competition for $7 billion contract for 40 fighter jets in Philippines. Yan nga yung sinasabi ko eh. Nag-aagawan, di magkanda-ugaga sila, ano, kanya-kanya silang offer. Ay biruin nyo yung budget natin dyan sa multi-role fighter jets na yan, kasama na yung light attack aircraft, hindi ako nagkakamali, ano ho, na ini-offer ng Korea ay nagkakahalaga ng $7 billion. Pati nga yung KF-21 na Boracay na bagong latest na modern multi-role fighter jets na gawang South Korea ay ini-offer nila sa Pilipinas. Iba po yung FA-50 Dutch PH-9 ha, na made in Korea din. Ano ho, mga ka-historic, ang laki talaga. Eto pa, kita ninyo ha, Philippines eyes mid-range missiles, 40 fighter jets to modernize ang military. Aba, bibili nga tayo ng mid-range missiles, mga ka-story. The Philippines want to upgrade its military with mid-range missiles and advanced fighter jets. Two senior security officials on Thursday spending at least $33 billion as it modernizes its defense in the face growing regional tension. Gawa na naman ng China, kaya tayo nagpapala. Alam niyo, may magandang dulot din. Binalita ito noon pang August 29. Ano ho, baka kasi nakakalimutan na ng ating mga kababayan, mga kaistorya, ano ho, hindi nagpapabaya ang administrasyon. Tinutuloy po niya at nakikita na natin unti-unti ang resulta sa modernization ng armed forces po natin. Balikan ko yung sinabi ko sa kanina. No? May magandang dulot din yung pangwawalang hiya sa atin ng China kasi ito. Tayo po ay napupush na mag-upgrade, mag-modernize ng militar natin at ng mga assets kagamitan natin. Ano ho, di ho ba mga ka-istorya? May ano din, ano ho. Ito pa, yung pinakita ko sa inyo kanina, Philippines to double FA-50 supersonic fighter jet fleet. Yun nga po, ano na yan, pirmado na po yan mga ka-istorya kung hindi ako nagkakamali. 12 yan, yan po yung pauna. Kumbaga, patikim lang po yan ha, mga ka-istorya. Ngayon, idagdag ko po ito. Walang ibang presidente, maliban kay PBBM, na sinuri talagang mabuti yung General Appropriations Act at tinanggal yung mga hindi naman nararapat dyan. Salamat naman. Alinsunod, sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ng tama at maayos ang pondo ng taong bayan, muling binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pinag-aralang mabuti at nilinis ng Pangulo ang 2025 na national budget. Ayon kay Bersamin, vineto o tinanggal, inalis, hindi po inaprobahan ng Pangulo ang pinakamalaking halaga ng appropriation sa kasaysayan ng bansa upang mabigyang prioridad ang mga mahalagang programa ng administrasyon. Salamat po kung ganon. Sabi, marami daw blanco. Kalukuhan. Hindi yun lulusot sa BICAM. Hindi yun lulusot sa Kamara de Representante, sa Senado. Kung may mga blanco yun, hindi yun makakarating kay PBBM na may mga blanco yun. Dinala nila ang usapin sa Korte Suprema. Tingnan natin, diyan mapapatunayan kung may blanco talaga o wala. Ano ho, hindi naman ho nila kayang bilugin ang ulo ng mga natin, hukom, nung mga nandyan sa Korte Suprema. Mga damobs nila, ewan ko baka kay mabula. Ayun talagang nun yung mga mahihina ang loob dyan, madaling bulahin Huwag po kayong basta-basta pabubula. Update na balita, West Philippine Sea Chinese Navy ship set to exit the Philippine waters via Basilan Channel. Palabas na daw po. Kung talaga sabi ko nga kung matapang yan, mga ka-istorya, kung ang purpose talaga niyan mangyera, ay pumasok na lang din sila sa
West Philippine Sea, ba't di pa sila nagpaputok? Umpisahan na nilang putukan, umpisahan na nilang labanan. Kaya lang naman malakas ang loob ng China na padaanin, kasi dumaan lang po talaga yan, yung kanilang warships na 3 sa West Philippine Sea, kasi alam nila na yan ay pinahihintulutan ng international law. Alam nila na hindi sila pwedeng questionin dyan ng Pilipinas. Alam nila na hindi sila pwedeng pagbawalang dumaan kasi nga po nakalagay yan sa international law na pwede. O, may tinatawag na freedom of navigation, may tinatawag na innocent passage. Iba. Kaya kayo pasisindak ha. Update pa na balita, mga ka-istorya. Vloggers question House fake news probe at Supreme Court. Ay, kaya ba hindi sila dumalo sa kahapon hearing ng TRICOM kasi pumunta sila ng Supreme Court, ganun ba? Ano sa palagay nyo, mga ka-istorya? Kasi ako hindi ko rin alam kung yun po ang dahilan nila kasi sila po ang makakasagot niyan, mga ka-istorya. Now, anong sabi dito? A House inquiry in the proliferation of fake news on social media got underway on Tuesday kahapon. Anong isang araw po ito, mga ka-istorya? Ngayon, out of 40 bloggers, commentators, and influencers invited to the hearing, only 3 showed up. 3 lang. Sa 40 vloggers na inimbitahan, 3 lang ang sumipot. Out of the 37 who snubbed the hearing, 13 umano sa kanila ay pumunta sa Supreme Court at nag-file ng petition, mga ka-istorya, na kini-question po yung probe o inquiry na yun. Sinasabi nila na yun daw po ay unconstitutional. Paano naging unconstitutional? Mandato, karapatan ng House of Representatives na magsagawa ng inquiry. Paano naging saka autonomous body or independent body? Pareho ang Supreme Court at saka po ang House of Representatives. Tapos gusto nila makialam ang Supreme Court, House of Representatives, ipatigil yung inquiry na yon. Yung 13 petitioners na yun daw po, mga ka-istorya, karamihan sa kanila ay mga supporters ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Hinihingi nila sa Supreme Court na patigilin yung inquiry. Ganun. At pigilan ang anumang inquiry pa nakagaya noon na ginagawa ng Kamara de Representantes to police social media content. Hindi naman dapat abusuhin ang freedom of speech. May limitasyon din yan. Hindi pwedeng lahat ng pwede mong sabihin ay sasabihin mo. Sukdulang murahin mo, alimurahin mo ang presidente, ang speaker, ang first lady, pagkatapos gagawa ng fake news, mga inimbentong kwento na walang katotohanan. Kung talagang totoo at hindi fake news, kasi laban sa fake news yung investigasyon, yung inquiry ng Kamara de Representantes, ng TRICOM, ay di humarap sila, patunayan nila doon na hindi fake news ang ginagawa nila. Di ba, mga ka-istorya? Kaya hindi ako gumagawa ng fake news Doon lang, ang paninindigan ko, doon lang tayo sa tama at sa totoo. Di ba, mga ka-istorya? Ngayon, ang sabi dito, binanatan ni Sir Juan Ponce Enrile, mga ka-istorya, yung mga followers ni former President Rodrigo Duterte. Anong sabi niya rito? Ang kini-question dito yung EJK. Many of the former PRRD followers are advocates and supporters of a strong arm style of government, yung kamay na bakal ng dating administrasyon. They think that PRRD drug war was a legitimate law enforcement policy. Base po sa human rights, sa karapatang pantao. Labag yun kung tutuusin. It was not. Labag ika, sabi ni Enrile. The anti-drug law did not, to my recollection, authorize killing suspected people with impunity. Noong Congress, wait lang, paliwanag ko muna yung umanong batas sa anti-drug, mga ka-istorya, ay hindi nagpapahintulot napatayin ang sinumang
suspected na tao. No Congress under our constitutional law ever authorized summary killings. Maramihang pamamaslang. Hindi naman yan ipinahihintulot ng ating konstitusyon Even criminals caught red-handed are not authorized by law to be killed summarily. Kahit nahuli yung isang taong kriminal, ay hindi pa rin yan pinahihintulutan ng batas na paslangin. Unless they resisted with violence, maliban na lang kung lumaban, mga kaistorya. Police power in this country is not licensed to kill suspected people with impunity. Hindi naman talaga yun ang role. Ang mandato ng mga kapulisan natin. Police power is generally controlled by law and due process. Our Constitution abhors the death penalty. Tama. Exactly, mga kaistorya. Ito. PhilHealth, Supreme Court, Justice, PhilHealth prioritized investment, not benefits. Anong ibig sabihin? Prioritize ng PhilHealth ang investment kaysa po sa benefits ng mga beneficiaryo. Hindi, ayaw ko nang anuhin to. Ayaw mga question. Yung transfer of funds ng PhilHealth from PhilHealth to National Treasury. Nakita nga sa Supreme Court na ganito nga po sa title mas mabuti nang i-transfer yan sa National Treasury, magamit pa ng gobyerno sa mga proyekto o programang mapapakinabangan ng taong bayan kaysa nandyan sa PhilHealth. Hindi naman nagagamit ng mga beneficiaryo, hindi naman bangko ang PhilHealth. Hindi ba? Yun lang ang aking opinion na masasabi dyan, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong kaistorya. Kanina pa ako nabubul kasi masakit na naman lalamunan ko. Maraming salamat po sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Salamat po sa mga solid kaistorya natin na walang sawang nag-aabang, nakikinig, nanonood, nagla-like at nag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-suporta. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Paki-like po at paki-share mga kaistorya. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.